Bakit tinitira po at galit na galit ako kay BBM? Because I am so disappointed. During the campaign kasi, grabe yung suporta ko sa kanya. Like, I had to learn Photoshop. Yung mga t-shirt ba na inprintan mo ng design and letters na may BBM, natuto kong gumawa nun dahil grabe yung suporta ko sa niya. 100%. At saka naawa ako dahil kaliwat kanan yung tirada sa kanya ng mga dilawan. Like anything you can think of. Korupsyon, sa pamilya nila and everything. Kaliwat kanan. During the campaign, pag may makikita ako ng mga ugly comments, nire-replyan ko yan. Nakipag-away ako sa kanila through comment section. Ganun na ganun talaga yung suporta ko sa kanya. Yung suporta ko kay PRRD, ganun yung suporta ko sa kanya. 100%. Walang halong biro. Kaya nga, he was the first president that I ever voted. First vote ko, first president. Kayo mga congressman niya at sa mga senators. But, in almost 3 years, sa kanyang panunungkulan, anong nangyari? Mind you, without COVID, without Marawi Siege, and so on, anong nangyari sa bansa natin? Akala ko talaga magpapatuloy niya yung mga gawain ni PRRD, yung sa Build program. Pero anong nangyari? 3 stations, train stations ang pinahinto niya. Isang airport, ang flagship na project ng Build program under PRRD, pinahinto niya. Hindi niya binigyan ng budget sa Mindanao. Nagkagulo yung bansa natin ngayon. Araw-araw na lang narinig ko patayan, korupsyon, droga, nire-rape, name it, sa panahon niya in just almost 3 years. Kaya ganun na lang talaga yung galit ko sa kanya. Compared to PRRD, may COVID pa siya, may Marawi Siege, and so on. Pero grabe ang daming nagawa niya. Now let's talk about corruption. PhilHealth, billion na nawala. Flood control, billion ang nawala. Reserve gold bar natin, pinenta. Kaya ganun na lang talaga yung hinaing ko. Bilang OFW, ayaw ko nang bumalik ng Pinas. Dahil sa mga nakikita ko, dahil sa news na araw-araw krimen, mamamatay yung mga inosente. Tapos itong CHR, pag may inosente na mamatay, ang tahimik. Pero pag ang kriminal ang namatay, grabe ang ingay. I don't know, if you have seen the video, good. Not one video na may nakita akong nag-inaddress yan ni Bongbong Marcos. Not one. Hindi kagaya ni PRRD. Tanimbala, isang sabi niya lang. Kung totoo kang para sa bayan, you will understand our sentiments. Ang mga hinaing ng supporters ng mga Dutertes. Kung isa kang vlogger na nakikita mo lang yung kasamaan ni Duterte, well, you are not for the Philippines. You are not for the interest of the innocent people. Your interest is for the criminals, for the corrupt officials in the government. Nakakapanglumo isipin na ganyan ang nangyari sa Pinas. May 4 pa na taon si Bongbong Marcos and I will never know kung anong nangyari. Anong nangyayari ngayon, it will reflect kung ano ang future natin. I hope for the 4 years remaining niya, may significant na mangyayari sa bansa. Pero that is almost impossible dahil sa mga congressman natin na napaka-corrupt. Always nagpapahiring about Dutertes. EJK, OVP budget, dalawa lang yung hearing nila. Pag hindi EJK, OVP budget. Pag hindi si Tatay Digong, si VP Sara. Yun na lang yung alam nila. Lahat ng hearing nila, it's all about Dutertes na I'm pretty sure may bayad yung mga gonggong na yan. Kasi sabi ni Sara Duterte, pasensya na, kailangan na namin ng budget para sa campaign. Anong sabi ni Abante? It's all political. If you are for the betterment of the Filipinos, iluklok natin ang mga Duterte sa 2028. Bye-bye.